Paano mo sila iaalay sa darkness sa kanilang buhay at laahon pupunta sa nakamang-kamang-kamang iwanan sa Lord. May disarano ng Panginoon to demonstrate the new life in Christ Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po Panginoon dito at para sa Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Tayo ay Amen. Siya ang ating hari. Siya ang ating Diyos ng buhay. Amen. Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos ng buhay. Hallelujah. Thank you, Lord God. Yes, Lord. Magpupuri sa iyong pangalan. Magpupuri sa iyo lamang, pagkat ikaw ang aking nataluhay, ang may isa ng bawat kilala. Ako'y magpupuri sa iyong pangalan, ako'y magpupuri sa iyo lamang, pagkat ikaw ang aking natari, ang naglikha sa aming kalagyan. Siya
Purihin natin ang Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah! Purihin at sampahin ka, Lord. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Kailangan ko ay salamat. Ay, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa aming puso, sa aming buhay, inulit na sabay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, buwan at pag-ibig mo'y wagas sa walang kamalian. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri na sabay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, buwan at hintay. Panginoon, kay buti mo sa ikaw naman ang tangi kong sasamba. Aalinan kita at kay buti mo sa akin, Panginoon. Kay buti mo sa ikaw naman ang tangi kong sasamba. Aaminan kita at purihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Kay buti mo sa akin. Kay buti mo sa akin. Yes, maraming salamat, Lord. Praise your name. Hallelujah. Glory, glory. Hello. Sa kamay ko malakas.
puro sa akin. Makakapag po tayo sa isang sila. Alam ko po na isog na tayo sa salita na ating Panginoon. Yes. Siyempre, ako mga kapalitan, sususupan natin ng mga salita. Puri tayo at Hindi totoo ko to. Okay. Yes. Ano diba? Okay lang? I want to read to you something. Kanina, pinapakinggan natin na yung maaari pagkakal awalan ko. Nagpasok ko na sa mga kapatid ko. Sabi ko, may tanong ako. Doon sa kantang kawawan ko, ang tanong ko, hanggang kailan magiging kawawan ko? Eh, sabi naman nila, na ikaw, pastor, sagutin ko kung anong sagot niya. Ang tanong, hanggang kailan magiging kawawa yung bukol doon sa kanta na yan? Of course, ang tanong dyan, pag-ibasa natin sa salita ng Diyos, hanggang hindi siya nananampalataya, magiging kawawa siya. Kasi ang pananampalataya sa Diyos, doon mo na talaga, you will create the joy of the Lord. And then, this time, I want to exhort to you, Philippians chapter 2, verse 13. Sabi dito, I can do all things through Christ who strengthens me. Pagkakawa ko ang lahat, o-overcome ko ang lahat, dahil sa kalakasan na nagdagaling sa Panginoon Diyos. I want to share this simple message to you this afternoon because I understand yung feeling o yung situation o yung circumstance ng isang nagtatrabaho na nalayo ka sa iyong pamilya na ewan ko kung hanggang ngayon kinetesting ka pa rin ng amo mo hanggang ngayon. Pero parang hanggang ngayon kinetesting pa rin ka ng amo. O gusto na kung nag-gain na ng amo mo ang trust, may trust na sa'yo, hindi mo yan. But then, in every situation, meron na kayong mga bagay na ay mga pangyayari. Nakakailangan mo talaga yung spirit of the Lord to ka. In our Sunday service last Sunday, I mentioned in this place about yung kakilala ko na nasabi ko na ang lalaki ng mga muscles niya, ang laki ng body niya, parang bodybuilder. Kasi bumubuhat siya ng mga nagtatrabaho sa slogan, bumubuhat siya ng mga mabibigat. Ang laki ng muscle niya pag minsan talagang showy siya na pinapakita sa ma-appreciate ko naman talaga. Okay, ako din appreciate ko.
Pero, nung nagka-problema siya, umiyak. Ibig kong sabihin, hindi nakatulong yung muscle niya. Yung mga malalaking muscle, hindi nakatulong doon sa problema. Kasi ang mga problema natin ay spiritual. Hindi yung kalakasan na physical ang kakailanganin natin, pero yung spiritual. Now, eto, sabi, I can do all things through Christ who strengthens me. Of course, this is something na napapakinggan natin palagi. Pero ang context nito ay nasasabi ito ni Apostle Paul dahil una, sa context maintindihan natin na dahil sa tulong ng mga taga-Pilipians, mga believers. Okay. Sa una, para tayo mapanatiling malakas sa spiritual, gayahin natin itong nasabi ni Paul na I can do all things through Christ who strengthens me. Nasasabi niya yun dahil sa suporta ng iba. Dahil sa tulong ng iba. At yung mga Philippian believers, malaki silang matulungin kay Paul. Kaya hindi nahihirapan yung servant of God sa kanyang paninitigan sa Panginoong Diyos. Now, sa ating din dito, we should always consider and acknowledge yung itutulong o magagawa ng mga ibang kapatiran, mga ibang tao na gagamitin ng Diyos para sa atin. Meron tayong kasabihan, no one is an island. Yung bang hindi pwede na mabuhay tayo na-isolate natin ang sarili natin. Kasi ang tendency kasi sa pagkakaproblema tayo, ayaw natin makialaman, ayaw natin makinig sa kung ano-ano yan, kung minsan mas gusto pa natin mag-isa. Pero, sa wing ng Panginoon, ang kalooban ng Diyos ay fellowship. Fellowship. It is good for us to continue to have fellowship wherever in Lord of our Lord. Meron tayong fellowship kasi kahit na doon sa ako may nagagawa yun na nagpo-contribute sa ating spiritual na strength. Amen? Amen! So, alam niyo din ba, pagbasahin din natin ng Ephesians chapter 6, maintindihan natin kasi maintindihan natin ng unang demonyo ay para sirain. Ang unang gusto sirain ng demonyo sa church ay yung fellowship. Mag-social ng division, hindi pagkakaintindihan, at kung ano ang makarami sa tao, mag-ismaya, ay magsarili. Isolation is a strategy for the devil because it contradicts fellowship. Kung ang nakalooban ng Diyos ay fellowship, by the way, kahit nagdadalawang tao, fellowship pa rin yun. Kaya nagdadalawang rin. Importante, yung pinag-uusapan natin ay yung pinag-uusapan ng mga kaya pag-dalawa, kasi fellowship pa rin yun. Kailangan na dito, one more time to complete. Sabi ng Panginoon, sa dalawa o tatlo na nag-gather, ano ako sa kalagitnaan niya. So kayo, dito nasa sa fellowship tayo, that the Lord's practice na andito siya sa akin. So, ang meditation tayo, always, pag may problema ka, have fellowship. Mag-fellowship. Amen. Huwag mong isipin na gusto mo na lang mag-isa. Mas maganda yung mag-fellowship, mag-pagkwentuhan ka. Kung may problema, baka may advice pa yung kasama mo sa'yo. O kahit mag-pray pa man lang. Sa fellowship kasi, ano yung pang nasa fellowship? Una, merong pananalig. Pangalawa, merong word of God. And then,
Din ng Panginoon sa fellowship ng breaking of bread. Ano ang ibig sabihin mo sa application ng breaking of bread? Sa church, ginagawa natin yan sa communion. Pero sa pang-application na, kahit sa kailan natin, breaking of bread na rin, pero pati pa rin ang kaya maganda rin tayo sa time na ito, mamaya mo, focus din tayo. Later on, I will be accepting again about the leading sa kung ikaw bilang focus mo ka na, pero hanggang ngayon, di mo na ma-explain kung ano yung matutod dyan, yung kailangan pinapit hanggang pag may magtanong, eh, pwede mo na explain kung bakit mo na bakit ka nagtatago ng water baptism. Halimbawa, kaya kung simple tanong, ba't nagpabaptize ang Panginoon ng Jesus in the Philippines? Bakit? Kasalanan ko siya. Anong purpose ng Panginoon ng Jesus? Bakit ka nagpabaptize mo? Kasi ba, akong 30 years ang sinagpabaptize mo? Ano pagkakalimutan nung dalhin ang isang bata para ang tinatawag kasi makipay o gusto mo na rin pagkakalimutan sa church ng bata pa, then anong pagkakalimutan sa office mo? Ang Bible ang mag-explain. So, mamaya yung so, but then for this time, anong magpapalakas? Nauna na, nasabi ko na yung context. Dahil sa support ng mga kapatiran, nagpapalakas yan. Bakit tayo nag-attend ng fellowship? Sabi ko kanina, kasi merong word of God na napapakinggan tayo. Sa Matthew chapter 4 verse 4, nasabi ng Panginoong Yesus, hindi lang sa tinapay o rice na mamumuhay ang isang tao. Hindi lang sa pagkain na tayo ay lalakas. Ibig sabihin nun, huwag lang yung physical ang palakasin natin. Huwag lang yung physical ang healthy. Pati spiritual sana healthy. Amen. Oh. Kung sa observation mo nag-gain weight ka, kasi palagyan naman yung yung palagyan yung nag-enjoy tayo sa physical na food. Okay naman yan. Ayos yan. Pero sa spiritual sana, ganun din. Okay. So, I can do all things. Ibig sabihin yan, bakit I can do all things? Through Christ. Kasi kahit na meron yung true Christ doon, meron pa rin yung personal responsibility na I. Ibig sabihin, kailangan mo ng kalakasan because the Lord will enable you to overcome yung sarili mo na pinagdadaanan. Ang maganda dito sa exhortation ni Paul na I can do all things through Christ ay una, dito ay na-acknowledge natin na sa gusto naman natin at hindi, may mga bagay-bagay na nagpapahina sa atin. Marami yan. Anong mga bagay na pwedeng magpahina sa isang believer o Kristiyano? Isa ay worldliness. Pero sa suma total niyan, ang pinaka sum total of that is about sin. Ang isang Kristiyano, pag nagkakasala yan, hihina at hihina. Pero huwag niyong kalimutan, kahit na tayo, wala namang perfecto sa atin. Pag tayo may pagkukulang o may nangyari na hindi inaasahan, tayo medyo maybe na-tempt tayo o whatever, do not forget that in 1 John chapter 1 verse 9, ang sabi ay, if you confess your sins,
the Lord is faithful to forgive and will cleanse you from all unrighteousness. Duwa nga itimbaga ng tuwing ang package deal. Una, pag may pagkukulang ng isang tao, o may pagkakasalang isang tao, sabi sa 1 John 1:9, una, pag i-confess natin ang ating kasalanan, una, sabi ng salita ng Diyos, the Lord will forgive. Ang Diyos ay patatawarin kanyan. Pangalawa, and cleanse you from all unrighteousness. Ibig sabihin, lilinisan ka sa epekto ng kasalanan na yan. Kasi mga kapatid, kada kasalanan, meron at merong effect sa atin. May effect doon sa isip natin. Halimbawa, may kasalanan na hindi mahirap mong alisin sa isipan mo. Yun, epekto nun. May nagawa tayo at nakonsensya tayo, then hindi na tayo parang troubled yung feelings natin. Effect ng kasalanan yun. May kabigatan tayong nararamdaman, effect ng kasalanan yon. May guilty feeling tayo, may avoidance behavior tayo, nag-a-avoid na tayo, tayo nang lumalayo, effect ng kasalanan yon. Kung pwede, di na tayo magpapakita, effect ng kasalanan lahat ang mga yon. Anong solusyon dyan? Ang solusyon dyan, confess, and then believe that you are forgiven. 1 John 1:9. Believe that you are forgiven. Pinaniwalaan mo na that you are forgiven, that you're already cleansed from all those things, then wala nang rason na iiwas pa tayo sa fellowship at saka sa mga kapatiran. But, na-mention ko ito nung last Sunday, yung errors natin, yung mga pagkakamali natin, alam natin na napapahintulutan din yan. Kasi, kahit na mayroon tayo pagkakamali, mayroon din magandang effect yan. Ang isang magandang effect niyan, magiging humble tayo. Agbalin tayo ngayon nga mas napakpakumbaba. For example niya, pag meron kang pagkakamali, nung una, before yung pagkakamali, baka madali nating ipinpoint kung sinong mga nagkasala. Madali nating sisihin ang iba pag meron silang kasalanan. Kaya kung minsan, pag tayo naman ang may pagkakamali, ang maganda dun, hindi mo na basta-basta ipinpoint yung daliri mo sa iba kasi naintindihan mo na. Naintindihan na natin na, oo nga, pati naman ako may pagkakamali. So that is also one of the way on how to deal with errors o mga pagkukulang o pagkakamali. So, bakit importante itong I can do all things through Christ? Ulitin ko, maraming bagay ang pwedeng magpapahina sa atin. Pero iisa lang ang pangalan niyan, kasalanan. Pero iba't ibang klase pagkakasala. Ayun, ang solusyon naman yan, pag nagkasala, ulitin ko, walang ibang gawin kundi mag-humble tayo sa before the Lord and ask forgiveness. And then believe that you are cleansed and forgiven. Yun, para mapanatili yung I can do all things through Christ. Then, another is in the doing of this. Sa I can do, may instructions kasi sa salita ng Diyos kung paano natin i-overcome, paano natin, anong bang gagawin natin. Kaya nga ang Biblia natin, ang kapal-kapal, kasi kompleto yon na instruction para sa ating lahat. In the doing of it, may instruction sa salita ng Diyos na kailangan sundan natin. And then pangatlo, it is always through Christ that we are victorious. Hindi po dahil sa mas magaling ka, o mas smarte, o kaya mas intelihente, hindi po ganon. O kaya mas malakas. But in the victory which the Lord has promised us, it is always through Christ. Ito ang maganda sa manampalataya sa Panginoon. Dahil sa Panginoong Jesus, you are strong. We are strong. And we can do it. We can do it. Magagawa natin yan.
Hindi ko alam kung ano yung situation ng bawat isa ngayon. Pero in conclusion, ganito yan. Sa conclusion, ano man yung pinagdadaanan, ano man yung maaaring nakakapit ko sa atin ngayon, ang simple lang na gawin ay to seek the Lord, to pray to the Lord, and then believe. Ganun lang yun. Ganun kasimple. And then, mapapanatili natin yung victory. We will be enjoying the victorious Christian living that is promised to us. Gaya ngayon, you just observe. Iba't iba klase ang enjoyment ng tao. Ang iba, maaaring nagsusugal dyan somewhere. Ang iba, nagdrodroga doon somewhere. Ang iba, naglalasing doon somewhere kung ano-ano. Kung yun ang contentment nila, kasi yun nga lang ang alam nila. Pero sa isang tao na nanampalataya na sa Panginoon, ang enjoyment niya ay yung mga bagay-bagay ng Panginoon. Yung pamumuhay na isang faithful na sumusunod sa alituntunin o sa kalooban ng Diyos, yun ang importante sa kanya. And doon din siya masaya. Kaya ngayon, dito tayo masaya. Amen? Yun. Yun lang ang may exhort ko. Don't ever forget this. Nasabi niya, Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya, wag na wag mong sabihin, wala, hindi ko kaya to. On the other hand, pwedeng sabihin, hindi mo kaya pag yung sa sarili lang natin. Pero meron nga yung dinagdag na through Christ. Kaya walang imposible sa taong believer, follower ng Panginoon. Amen. Malakpak tayo. Thank you. I just want to pray for each and every one. Let's all bow down. Father, in the name of Jesus, I lift up unto you these your people whom you have called according to your purpose, according to your timing, according to your will. And now, Lord God, according to your strength. Father, I pray for them for them to become stronger and stronger in the Spirit sa araw-araw. I pray that you bless the work of their hands also. I pray that you enable them so that they will become favorable doon sa kanilang mga amo. I pray that you bless also their families. And kung ano man, kung meron mang problema, Lord, enable us to continue to humble ourselves before you and to seek you. And you have promised, Lord, that if we believe, then we shall receive. Thank you, Lord. Bless all your people. This is our prayer in Jesus' name, and everybody say amen. God bless you. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Thank you very much po, Pastor Carlito, for that wonderful message. Grabing busog na busog, no? Hindi lang sa physical, lalo na sa spiritual. Itong araw na ito po ay napaka-special kasi po meron tayong mga kapatiran. Sa mga highlights ng ating outdoor activity po ay ang water baptism. And itutuloy natin yung discussion ni Pastor kasi marami-rami po tayong mga candidates ngayon. And we truly rejoice with you sa, sabi nga ng ating MC kanina na ito po ay pag-obey sa Panginoon, no, sa napag-aralan natin sa EDEP and naintindihan natin kung ano po ang water baptism. And then hindi po doon hihinto bagkus magpapatuloy pa po tayo. So itutuloy po ni Pastor later on, pero gusto po ng mga kapatirang makita, sino-sino po ba yung mga candidates? Pwede po bang tumayo? Lahat ng mga candidates po ng water baptism. Yan. Wow, praise the Lord. Sige, harap kayo doon. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then si Brother Joel, sinundo po ni Pastor. Yan. So, yun, Pastor. Sige, makakaupo na po tayo. At merong
ibabahagi ulit si Pastor sa inyo about sa water baptism, and we also would like to listen about it. No? Nasabi niya kanina na it is also part of mentoring. So, Pastor, ragrag sa man, may kamanan while we are waiting po kay, sa isa pa. Thank you po. Okay, before that, okay. Can I ask Sis Debbie, Sis Lani, Sis Josephine, hali po kayo? At mag-on the spot song tayo. Hallelujah. Sige nga, kunin mo yung songbook natin. Mag-on the spot intermission po kami. After day, you have been faithful to me. Day after day, I've known your grace. Day after day, week after week, year after year. I will declare your glory. I will declare your greatness. I will praise your name. Day after day, you are my Savior, my friend. Yes, Jesus, you are my friend. Day after day, I'm not alone. Yes, Jesus, we are not alone. Day after day, week after week, year after year, you will be
Praise you, Jesus. Hallelujah. Day after day, God is faithful. God is good. Amen? Hindi talaga siya nagkukulang. Minsan tayo po nagkukulang no? Pero alam niyo po, yung napakinggan nating salita ng Panginoon kanina, lagi po tayong lumapit sa Kanya at kumapit sa Kanya. Amen? Hallelujah. Wag po tayong lalayo sa Panginoon. Amen? Glory to God. So yun, isa pa nga pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So once again, we would like to call on Pastor. Okay, sa mga candidates, at hindi lang sa mga candidates, para sa lahat. Kasi, sabi ni Paul, always be prepared na i-explain mo yung reason na nasa sayo. Maganda na ma-explain din sa iba kung ano ba yung mga bagay-bagay na patungkol sa Panginoon na nagawa mo na, or you have obeyed, or even the hope that is in you. You have to be fully prepared to share that to others also. That is the will of God. Sa akin naman, mga kapatid, I was baptized, water baptized in 1991 of second week of February 1991. Actually, bago pa lang ako nananampalataya, nagpabautismo na kaagad ako. And during that 1991, after my baptism, nag-attend ako ng mga discipleship training, and after that, nag-full-time na ako bilang isang worker sa church. And then in 1993, I started to attend theological school doon sa Baguio City. Kaya ang ginagawa namin noon, I have to go to sa destino ko doon sa Mountain Province. Then after that, balik na naman ako ng Baguio na mag-aral. 1 week per month ginagawa namin, pero grabe. Pero that is my experience also to be equipped. Sa ating lahat, meron tayong equipping opportunity. At isa ito, to equip is yung bang to provide you with the learning that you will be needing and some materials to use, and then you could also be helping others for them to learn also. Now dito, sa water baptism, ang una na mapag-aralan natin dito sa water baptism, ano tong water baptism na to? Ano tong word na baptism? Baptism, galing yan sa Greek word na baptizo. Ba't ko sasabihin tong Greek word? Kasi, ang Biblia natin, yung Old Testament, nasulat sa Hebrew na lingwahe. Ang New Testament ay nasulat sa Griego at Aramaic. Mostly Greek. Kaya nung nasulat ang New Testament sa Greek, yung word na baptism ay galing sa baptizo. B-A-P-T-I-Z-O. Na ang ibig sabihin ng baptizo ay to immerse, to plunge, to dip, or to be fully wet. So, doon nang galing yung immersion. So, ang baptism pala ay hindi sprinkling. Hindi kailanman naging sprinkling yung meaning ng baptism. Ang ibig sabihin pala ay yung immersion na ilulubog ka doon sa tubig. Now, malalaman natin ngayon kung bakit ganon. Okay. Yan ay nasa sa ETP natin sa fifth na meaning. Napag-aralan nyo to, but I will try to sum it up in a way to clarify the things na kailangan nating malaman. Ang number one meaning number one purpose ng baptism, sabi sa Mark chapter 16 verse 16, ito ay obedience to the command of Christ. Ito ay pagtupad sa bilin ng Panginoong Hesus
na kailangan ang isang nanampalataya ay mabautismuhan. So, ang una ay obedience to the command. Meron bang may somebody read with me para read for us? Please read Mark 16 verse 16. Can you use the kahit na dyan ka sister, okay lang. Pastora. It says in Mark chapter 16, verse 15, He said to them, Go into all the world and preach the gospel to all creation. And then 16. And Mark 16:16, He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Now, pag-aralan natin to mga kapatid. Sabi niya, sa una na purpose ng water baptism, sabi niya, go and preach sa lahat ng nation, sa lahat ng lugar. And then sa 16, sabi niya, sino man ang magiging manampalataya, whoever believes and is baptized will be saved. Ganito yan. Importante yung baptism, pero ang qualification niyan ay whoever believes. Yon. So, ibig mong sabihin, Pastor, hindi pala pwede na mabautismuhan yung baby. Based on this qualification, hindi pwede. Kaya hindi nag-a-apply yung baptism sa bata. Pero, meron akong i-mention dito if you try to study the life of Christ, sa Luke chapter 2, malalaman natin na nung baby pa ang Panginoong Jesus, tinala siya sa templo para i-dedicate. Pero yun yung nangyari nung baby pa siya. 8 days old siya noon. Luke chapter 2. And then, nung 30 years of age na siya, nabautismuhan siya by John the Baptist. Anong ibig sabihin nito? Dalawa yung nangyari sa kanya. Nung baby pa siya, isa yon. At nang 30 years old siya, yun na yung water baptism. Anong diferensya nito? Yung una, yung dedication, hindi ko natin mga bunyag. Diba? Hindi ko natin mga bunyag. Ganyan. Ilocano kasi. Alam mo mag-Ilocano? Hindi. Sister, Ilocano ka? Ilocano. Kas pangarigan, dabagang ka, sister. Anya ka diti bunyag mo. Anya ti bunyag mo, no kunak ti kasya, anya ti sungbat yo. Hanayang ano kunak anya ti bunyag mo, ti sungbat mo, dinagan mo. Diba? Kas demat kini Apo Jesus, idinabunyagan, He was named Jesus. Kunana. When He was, in Luke chapter 2, when He was brought to the temple, sino maging desisyon ngay nga mabunyagan di ubing? Siyempre, ni Maria, kini Jose. Isudan na yung tinangipan kini Apo Jesus iji templo. So He was named Jesus. DJ bunyag, yun ang tinatawag na child dedication. But when he was 30 years of age, napanisuna kini John the Baptist iji River Jordan, and John the Baptist baptized him. He was 30 years old during that time. O duwa tinangyari kanya na. Iso na damang iwag pagkakata kayo, apay mamidwa kayang mabunyagan. Haan, tatibunyag, hindi ka ubing, hindi baby. Yung tibaptism, kung na ti Biblia, whoever believes, di gayam na mati. Damagan man di baby, ay namati ka din, namati ka. Nya nga isungbat na, lollipop, una na. Hana mo awatan tahan na mo awatan may papantibasol. Wala siyang naiintindihan tungkol sa kasalanan. Kaya, ang mga bata, sila ay ligtas. Sabi nga ng Panginoong Yesus, pabayaan niyo ang mga bata kasi sa kanila yung kaharian ng Diyos. Walang problema sa salvation ng bata kasi inosente ang mga yan.
Pero tayo na alam na natin ang masama at ginagawa pa natin, kailangan tayong manampalataya talaga. So sa unang point natin dito ay obedience to the command of Christ. So ang qualified na talaga ay yung tao na nanampalataya na. Okay. Pangalawa, it means following Christ's example. Pagsunod sa kalooban o sa ehemplo ng Panginoong Jesucristo. 1 Peter chapter 2, verse 21. Ganito yan. Ang tanong siguro ba't kailangang bumaba ang Panginoong Jesus mula kalangitan na mamuhay na parang tao dito sa ibabaw ng lupa? Ang isang purpose niyan ay para iset niya yung example ng pamumuhay at pagsunod sa Ama. Kaya, 1 Peter 2:21 ang sabi niya ay, 1 Peter 2:21, to this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. nasundan natin ang kanyang example. Ganon ang point. Anong example ng Panginoon? Nagpabautismo siya. O, di yun ang example. Now, think of this. Ang Panginoong Yesus lang ang naglakad dito sa ibabaw ng lupa na hindi nagkasala kahit na minsan. Nulalaan na kat apay kayo nagpabautismo garod kat hamang nga nagbasol. Nagpabautismo ang Panginoong Yesus nung taon na siya ay 30 years of age kasi base sa Old Testament kasi maintindihan natin na ang calling ng Panginoong Jesus ay He is a prophet, He is a king, and priest. Sa priesthood kasi sa Deuteronomy, sa Old Testament, mga magsisilbi sa templo at mga pari, magsisilbi sila sa taong 30 anyos. Yun, actually. Kaya 30 years of age siya nagpabautismo kasi he will now do his duty as a priest. Yung priest kasi, siyang mamamagitan sa Diyos at sa tao. Siyang magmiministro para tulungan ang tao na malapit sa Diyos. Yan ang pare. Ministry ng priesthood. Ang Levita at saka priest, magsisimula yan sa taong 30 anyos. Kaya pala, 30 years of age sa nagpabautismo, pagkatapos nun, nagministro na siya sa mga tao. Nag-preach na siya, at saka yung mga may sakit, meron ng healing, mga ganun ba. Okay. So, nag-set siya ng example kaya, sundan natin yung example niya. Ano ba yung mga example ng Panginoong Yesus? Halimbawa, ano yung example niya sa pagpapatawad? For example, siya yung sundan natin kung paano siya nagpatawad, ganun din tayo. Kung paano siya nagmahal, ganun din tayo. Kung paano siya nag-pray, ganun din tayo. Halimbawa, balik ako sa pagpapatawad. Kung nag-i-struggle ka na magpatawad sa kapwa mo, halimbawa, may nangutang sa'yo at hanggang ngayon di pa nagbabayad, anong gawin mo para mapatawad mo? O kaya may nang-insulto sa'yo, hanggang ngayon, masakit pa rin. Nilalait ka hanggang ngayon, paano mo papatawarin ang taong ganyan? Ganito yan, listen. Bago mamatay ang Panginoong Yesus sa krus, ang sabi niya, Father, forgive them for they do not know what they do. Pakawan na misuda tadida amutir aramidon da. Then, you follow that as an example. No, da kahit mga pakawanan. Kahit ko na, pakawan na maapo dito nga kaarubak na ng amor aramidon na. Pakawan na maapo dito nga chismos ang dito nga ng amutir aramidon na. Nihang kayo kikinitan na umutim bagak dito yung sino ti chismosa. Okay, anyway, basta pakawan ng latan. Just forgive. Tadida garud amo ter aramidan da. Kasla kahit na sa awan dito, that's the way of saying, we follow the example of Christ even the way He forgives. Well, nagpabautismo isuna. Example to follow ba yun? Yes. At
tandaan ninyo dito yung kakatuwa magpabautismo, kakastoy. By the way, nagpabautismo ako noon. Ang daming in-explain sa akin na purpose ng baptism. Dahil hindi ko maintindihan, isa lang ang naintindihan ko na purpose, yung number 1 na sinabi ko kanina, it is obedience to the command of Christ. Pero, doon na ako, kumapit na ako doon sa iisang naintindihan ko, naging valid naman. Pero, nagasgasat kayo pa, tanta ma-explain pa. Doon sa amin noon, walang masyadong mag-explain. O kaya siguro kami yung hindi masyado nakakaintindi. O kaya ako. Anyway, yun ang pangalawa. Pangatlo, it means fulfilling all righteousness, Matthew chapter 3, verse 15. It means fulfilling all righteousness. Ganito kasi yan. Okay, basa muna. Matthew 13:15. Jesus replied, "Let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness." Then John consented. Ganito kasi ang nangyari. Pumunta ang Panginoong Jesus, pababa pa lang siya doon sa galing bundok, pababa siya doon sa River Jordan, and then, nung tumingala si John the Baptist, nakita niya, bumababa ang Panginoong Jesus, and then sabi niya, "There is the love of God who takes away the sins of the world." Nasabi niya yun. Ayan, there is the love of God. Kaya, nung lumapit na siya kay John the Baptist, sabi ni Juan, ba't ikaw magpapabautismo sa akin? Ako sana bautismuhan mo. Ang sagot ng Panginoon Jesus ay yung binasa niya, na gawin natin to, sabi niya, to fulfill all righteousness. Anong ibig sabihin na to fulfill all righteousness? Bakit? Kinukulang ba siya sa righteousness? Kaya, tutuparin yun? Actually, ang ibig sabihin nun is to do the will of the Father. It means the will of the Father is for Him to obey, and then let it be an example to follow. Pero it is an act of righteousness na gawin natin ang kalooban ng Heavenly Father. So yung pagpapabautismo pala is in line with the will of the Lord, of our God, kaya kailangan gawin. So, yun ang sinasabi dito. Kung ang Panginoong Jesus nga na hindi nagkasala, nagpabautismo, tayo pa kaya na makasalanan. Di ba? Pangapat, eto na, Colossians 3:3. It means separation by death from sin. Separation by death. Ganito yan. Ang isang taong nanampalataya na, if you accepted the Lord Jesus in your life, at alam mong maging katayuan mo, ganito yan. Magiging ikaw na ay compared na sa isang patay na sa kasalanan. Ibig sabihin, yung old life mo, patay na. The moment you believe in the Lord Jesus Christ, now listen to this now, very important na to. The moment you believe in Christ, ang turing ngayon sa'yo ay patay ka na sa old life. Ano yung old life? Yung makasalanang di managbasol na katataob. Kahit nasawan, kasla kanya, di nagpamatiyak, natayon di dati nga Carlito, natayon di daan na Carlito. Bagong Carlito na to. Yun, parang ganon. So the moment you believe in the Lord, ay ituring mo ng sarili mo na patay na. Natay kandidaan. Now, this will lead us, okay, Galatians 3:3. Pakibasa. Ay, Colossians 3:3. Colossians 3:3, "For you have died, and your life is hidden with Christ in God." O, patay ka na sa old life mo. Ikaw na ngayon, your life is hidden in Christ. Ibig sabihin, ang Panginoon ang nakikita sa buhay mo ngayon.
Hindi na yung luma. Okay. And then, Romans chapter 6, verse 3 to 5. Ito, the panglima, napaka-importante ito. Okay, listen to this. Ang panglimang rason sa baptism ay identification with Christ. Ikaw na ay napapabilang na kay Kristo. May tatlong bagay dito. In His death, in His burial, and in His resurrection. Romans 6, 3 to 5. Romans chapter 6, verse 3 to 5. Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were therefore buried with Him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. And verse 5, for if we have been united with Him in a death like His, we will certainly also be united with Him in a resurrection like His. Okay. Yung identification, halimbawa, siguro sa trabaho nyo, kinakailangan yung ID, ano? May ID. Siyak garod kat no apanak di makdo, wino apanak ijay gumatang tinya man kita nga katangot kat, nagkipilak, madamdama, kunada, sir, ada ka diti ID yo? Hindi pa ako senior citizen. Kaya sabi ko, hindi pa naman ako senior. Kat, ay sorry, kunada, tiyan muna senior citizen ako. Pero, yung ID, ang magpapatunay, yung identification ko, kailangan may magpapatunay doon. Now, sa spiritual naman, you are now identified with Christ when you believe. Pero manifestation nito sa tatlong bagay. Una, sabi niya, in His death. Ibig sabihin niyan ganito, dahil namatay ang Panginoong Hesukristo, mamamatay din tayo. Pero hindi physical. Ang kangamatay nga physical, ito na ma-identify. Kaya sa iyari mo tibagin nga na tayo itidaan. Okay, na-explain na kanina. Pangalawa, in His burial, eto na. Yung burial, anong gagawin natin sa patay? Ililibing. Katamot, kasano nga itimatay, tina-spirit, na tayo itidaan nga katatao na tanong umay tibaro. Kasapulan nga ilibing tayo mo. Kailangan nating ilibing yung old na person. Sabi niya, through baptism into death. Ibig sabihin, ganito, look at my hand. Tignan yung kamay ko. Ito yung water. Ayan, yung water na yan. Ito yung tao. Anong pangalan mo, sis? Halimbawa, ito si Sister Lolita. Ito yung tubig. Si Sister Lolita, apaman nga agpamati, when he believes in the Lord Jesus Christ, eto siya, i-consider na natin siya napatay sa lumang person niya. Ngayon, anong gagawin natin sa patay? Pag ito yung tubig, itong tubig, isinisimbolo nito yung burial. Kung saan ang tao, to be, where a person could be buried. So, dito yung tao nga natayon, when he is immersed, baptizo is immersion. When he is immersed like that in that water, isinisimbolo nun ng burial ng lumang person niya. Manakaipun-puntidaan na katatao. So, ganyan. Kaya nga immersion, kapag nakaipun-puntidaan, nga managchismis, nga managkusit, nga nyaman ditan. Nga nainlupungan, nga nyaman ditan. Tatan na ipunpunan, DJ, daan nga katatao. Sabi niya, we will also be identified in Him through His resurrection. Siyempre, ni Apo Jesus, ininatay, may katunggal daw nagungar. Datayo mat, siyempre, hanggang muli nga, agad yung nagtidanom latana niya. Di pa'y malmaskan. Numato ka lang tamot na no may pangato kapag naitaas ka na ganyan, we will be raised up in the newness of life. Isinisimbolo nun na ikaw na ay nabago na. Bagong person. Bagong Lolita. Brand new. Kasjay. Yun actually, kung bakit sa time ng Panginoong Jesus at sa time ng mga apostles,
Ganun yung way ng pagbautismo, immersion. Kaya walang sprinkling. Kung minsan yung anointing ng oil o ginagawa ng iba ng sprinkling, mag-a-apply dun pag dedication ng bata. Pero sa baptism, immersion talaga. Bakit? Sa Bible, saan ba sila nagbabaptize? Mababasa natin na anywhere as long as there is much water, sabi. Kahit saan basta maraming tubig for a person can be immersed. Ganun yun. Baka mamaya madadagdagan yung magpapabaptize. Okay lang. No problem. By the way, isingit ko lang. Hindi pala. Proceed na ako sa last na purpose. It means association with Christ's body, the church. Ang isang taong magpabautismo ay identify and associated ka na sa church ng Panginoon. Now, ganito yan. Una, sa universal aspect kasi, lahat na nabautismuhan na sa Panginoong Jesus, naging member ng church ng Panginoon. Pero, hindi natin maiintindihan yung universal church pag walang local church. But still, ang pagpapabautismo ay hindi nangangahulugan ng membership sa church. Hello? Pag magpabautismo ka, hindi nangangahulugan na naging membro ka na ng church. Or naanib ka na sa isang church. Hindi. Yun ay pagtupad mo lang sa bilin o commandment ng Panginoong Yesus. Yung pagmemembro sa church ay ginagawa niya na formal na ang tao ay nagsasign siya ng commitment form para siya maging member ng church. It takes a decision and conviction na ang tao, kung gusto niya, ay aanib siya sa isang church kasi alam niya na doon ay matutulungan siya na lalago sa kanyang pananampalataya, then pwede siyang mag-commit sa church. Ganon. So, baptism is merely or purely obedience to the command of the Lord. Now, ganun kasimple yung ibig sabihin ng water baptism. Anong taon ang pwede nating bautismuhan? May pilosopo na nagsabi sa Pilipinas, nusurutan yung tumulang data 30 years old na nagpabautisaran ni Kristo. Kat, nga nagarot ag 30 anyos kayo Pwede ba yun? Or another is, nusurutan nyo mula garot di bautisar ni Heso Kristo. Abang kayo di Israel, di Karean, di Jordan. Di kayo pabautisar. Nusurutan yung tumulak. Haanmat nga kasi di adat di Bible. What's in the Bible is this. Whoever believes, ibig sabihin, pag isang tao meron ng kapabilidad na manampalataya na, pwede na. Sa Pilipinas, hindi tayo nagbabautismo ng mga elementary pupils. Yung bang at least man lang yung mga high school na alam na nila at talagang they could decide to believe. Pero yung mga bata pa, bayanan muna natin ang mga yan. Hindi pa makapag-decide. Pero tayo, na adults na, alam mo na yung kasalanan, alam mo na yung dapat gawin, mga ganong bagay. So nasabi ko na kanina, pag venue anywhere, as long as there is much water. In my 35 years as a pastor, hindi ko na mabilang ang mga nabautismuhan ko. Naranasan ko ding magbautismo sa Israel, sa Joppa, kung saan doon nanatili ng matagal si Paul. I have experienced to baptize in Israel na ang lakas ng alon, nahirapan kami. Buti ngayon, medyo okay lang yan. Pero nung experience ko doon talagang ang hirap kaya ang ginawa namin is pagkatapos ng isang wave, baptize ng isa. Then pagkatapos din ng isang wave, gano'n na naman. Marami na din akong binautismuhan kahit sa drum. Basta importante, matupad yung immersion. Yan. Pero may mga kapatiran na hindi magkakasya sa drum, kaya okay lang dito. Mas maganda dito.
Wala akong pinapasaringan, ha. Sinasabi ko lang na, maganda rin yung, maging healthy. Pero dito, walang problema kasi talagang too much space. Ang importante yung decision natin na, okay, ganyan pala ang baptism, ganyan pala kasimple, ganyan lang palang purpose. Ano pa? Okay, let me conclude sa Acts chapter 8. I-summarize ko na lang. Sa Acts chapter 8, beginning in verse 26, sabi ng Holy Spirit kay Philip, sabi niya, punta ka doon sa kalsada na patungong Gaza mula Jerusalem. Then pumunta si Philip doon. Andun naman pala ang isang eunuch na galing Jerusalem na nagpuri sa Diyos. Take note about this, ha? Galing na sa Jerusalem na nag-worship na. And then pinuntahan ni Philip, and then he found out na itong eunuch ko, pinabasa niya yung Old Testament na book ni Isaiah, ni Prophet Isaiah. And then sabi ni Philip sa kanya, naiintindihan mo ba yung binabasa mo? Then sabi nung eunuch ko, paano ko maintindihan kung walang magpapaintindi sa akin? Kung walang mag-i-explain, paano ko maintindihan? So, inimbita niya si Philip na naupo sa tabi niya, doon sa kalesan na yon. Then nag-travel sila, in-explain lahat ni Philip yung binabasa niya, hanggang naintindihan niya pati water baptism. And then nung dumating sila doon sa may tubig, sabi niya, ayan ng tubig, Ano pang makakahadlang para ako bautismuhan? So tumigil sila doon, binautismuhan ni Philip na immerse yung eunuch na yon. And then bumalik na siya sa Africa, sa Ethiopia. Yung eunuch ko na to, anong trabaho niya? Siya ang caretaker ng lahat ng kayamanan ng Queen of Ethiopia. Ibig sabihin, mayaman siya. Alam niyo kung bakit nasabi kong mayaman? Noong time na yon, mahirap na magkaroon ka ng sariling libro. Walang printing press noon. Ginagawa yan talaga handwritten lahat. Kaya ang yaman-yaman na ng isang tao pag meron kang kopya ng libro ni Isaiah, siya meron nun. Kaya ang yaman niya. Ikaw ba naman ang caretaker ng lahat ng kayamanan ng Queen? Di siyempre. Ang ibig kong sabihin, una, anong situation ng eunuch na yon? Mayaman. Pangalawa, edukado. Kasi yung mga time na yon, hindi sila kukuha ng eunuch na hindi educated. Mataas yung pinag-aralan. Pangatlo, mataas yung posisyon. Mayaman, matalino, mataas ang posisyon, pero anong kulang? Hindi niya naiintindihan yung salita ng Diyos. Kaya kailangan nyo magpaintindi sa Kanya. Hindi naman magaling, hindi naman scholar o hindi naman talaga balitang magaling itong si Philip na to. Ang advantage lang niya, meron sa Kanya ay yung Holy Spirit ng Diyos na nasa Kanya. Mayaman, magaling, mataas ang posisyon, pero nakinig. Meron siyang humility na makinig. At alam niyo yung isa, galing na siya sa Jerusalem na nagpuri na. Ibig sabihin na, meron na siyang pananampalataya sa Diyos. Pero, nung binasa niya yung Isaiah, merong nakaprophesy doon. Sabi niya, sino to? Sino yung sinasabi dito? Sabi ni Philip, yan ay ang Messiah. Yan ay si Jesus. Ganito pala yan. Kahit pala nagpupuri na doon sa temple sa Jerusalem, pag hindi pa niya kilala, hindi pa siya related sa Panginoong Jesus, kailangan makinig pa rin sa mensahe para magkaroon siya ng totoo na pananampalataya sa Diyos through Christ. Maraming mga tao pumupunta sa simbahan pero walang relationship sa Panginoong Jesus. Marami. Kaya nga, pag bumabalik sila bumabalik pa rin sa kasalanan, hindi pa rin talaga nababago. Ilang taon na nag-New Year's resolution, hindi naman nababago. Kasi wala ang Panginoong Jesus sa kanyang buhay. Alam din niyang kumanta ng Amazing Grace, alam din kumanta mga papuri, pero nabibigatan pa rin, problemado pa rin, trouble pa rin. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus, umay kayo kanyak na kayo madadagsanan, kang kayo tital na, di pa nagbiagyo, di pa naginala.
Yan ang invitation ng Panginoon. So ngayon, magbabaptize tayo. Sa inyong iba, we will be witnessing this. And remember this day. Para mga sisters, alam nyo na may mga witness sa inyong baptism. One. Yung mahanyo makiting ako na nga, ay, sa salsaya atot karudon, takababay, nagadupay mo ng buya. Ha, tinang naro na, ti Apo, mong bubuyang ka. Tao may tutitsin po kasanong awan na doon, nilagit ang witness niya, arabinan dito kay kayat tayo. Ha, yung kapuna, kada ti Apo, nga mga observe. But anyway, don't worry, i-promise na sa Matthew 28, 19 and 20, sabi niya, ang kamadanagan, kumuyog akto nga kanayon kang ka. Hangkan tubaybayan, hangkan panawan, kuna naman. Ganun pala. So, ganun pala kasimple yung baptism. Amen. The question? It's okay, it's okay. No, kung may question tayo, it's okay. Kahit na yung mga nabautismuhan na, pag may question, okay lang. Walang question. Ibig sabihin, siguro klaro. O kaya nahihiya lang tayo. By the way, kasi baptism is a personal decision because salvation is personal, it is individual. Tas pangarigan nga nilakay mo, katanang apatyan, iba't baptism. Kasi ka, nang nagmutapan, napakinggan mo na ngayon, ganyan pala. At then sabi ng husband mo, huwag kang magpapabautismo. Anong to sinong tutuparin mo? Ang Diyos na may-ari ng buhay mo, na kayang mag-bless sa'yo, na bigyan ka ng buhay na walang hanggan, o tao na wala namang maibibigay sa'yo na buhay na walang hanggan. Pero dito natin ma-observe na kung ang Diyos ang tutuparin mo, ibig sabihin, matutupad yung Colossians 3:23 na whatever you do, do it heartily as unto the Lord and not unto man. Yun ang point. Ang rason natin na gawin ito, hindi dahil pinilit ka ni Sister, meron ba nagpilit sa inyo? Wala. O kaya dahil makulit ang mga ibang sisters. Dahil sa kakukulit nila, sige na nga, magpabaptize na ako. Kinukulit ako Hindi ganon. Ang point dito, it is your faith. It's your faith. When I was baptized, of course, my mother is against that baptism. Alam niyo nangyari? Sabi ng ina ko, ala anak, dakas timapan tinaduma-duma nga relihiyon. Kasi lumaki ako na doon sa dati na religion na kung saan kami galing, hanggang nag-aral ako, hanggang lumaki kami, ganun na lahat. I want to share to you a very important thing. Habang hinihintay natin yung isa pang candidate. When I got baptized, naging iba na yung pananaw ko, pamumuhay ko. If you were able to catch that up, nag-iba yung pananaw ko at nag-iba yung pamumuhay ko. Because pananaw, very important yun, na magbago muna. And then it will affect your life. When I had that experience, I became prayerful. Every 3 o'clock in the afternoon, pag in-start ko na yung machines doon sa planta, aakyat na ako sa isang bahay, doon ako nagpe-pray. And then, in the evening, the Lord spoke to me in a dream. Nasabi doon sa voice, agawid ka masakit ni Inam. So I went, kinaumagahan, nagbiyahe kaagad ako. Umuwi ako sa amin. Alam niyo, nadatnan ko nga yung mother ko na may sakit. Mahirap pa magsalita.
Mahirap bumangon. Sabi ko sa kanya, Ma, if you believe, nothing is impossible. Pwede ka, kahit na ngayon, pwede kang gumaling pag manalangin tayo. And then we prayed, and miraculously, tumayo ka agad tong ina ko na may sakit. Then, nung naupo siya, pinasa ko na yung mga ibang versikulo sa Biblia. Doon na rin nagsimula ang mother ko. She received the Lord Jesus Christ in her life. And then the whole family. I-imagine ang mother ko, magaling siya, yung bang mahilig na uminom, magsugal, chismosa pa. Kompleto. Pero, every Sunday, sa church. Pero ang buhay niya, sugarol, kaya nga dumating ng papa ko minsan, pagdating sa trabaho sa hapon, tawagin mo ang mama mo. Alam ko na kung saan ko siya pupuntahan. Yung sa likod naming building, and then, ugam na di braha, di cards, sumang ibang bangka. Kat ko nakitagak ni mama, masublatok ta, banda ka. Ako na ngayon yung bangkero. Ganun yung buhay namin doon. Kasi ang father ko, sugarol din. Pero, nung dumating itong gospel, itong salita ng Diyos, nabago lahat. Oops, hindi religion. Kaya nga, kanina pa ako salita ng salita, wala akong binigkas na sekta o religion. Kasi hindi yan. Ang salita ng Diyos ang importante. Ang Panginoong Jesus ang importante. Now, 35 years na. 35 years na ako na nagsisilbi sa Panginoon. I have ministered from Luzon to Mindanao, most parts of Asia. I've ministered to Israel, to Canada, and wherever the Lord leads me to minister. Basta may opportunity, mag-testify ako, mag-testimonyo ako. Iso nga uray kang ka. Basta da opportunity, i-share mo testimony. Marami kang may share na testimony. Oh, kitam lang ti sarili. Anya tinakabalbaliwa, for example. Oh, maraming area na nabago ka sa buhay mo. Kasi, paano nangyari yan? Kasi nakinig ka ng salita ng Diyos. Kasi, ang Panginoong Jesus ang siyang Diyos mo. Lord and Savior mo. Yan ang rason. Kaya continue to testify. Amen. Sige, baka may tanong na. No, meron lang ang, kadalang ipasigod ko kada kayo ang magpabautisa. Ang Panginoong Yesus, pagkatapos ng kanyang baptism, merong trial and temptation. Matesting mo, di pamati, pero it's okay. It's okay. I-overcome lang yung mga test and trials. In case na meron namang yung trial lang mag-overcome sa atin o yung problemang mag-overcome sa atin, that will not be a problem as long as you continue to trust the Lord. Tutulungan tayo ng Panginoon na mag-overcome. Sige, maghintay pa ako, baka meron pang katanungan. Kasi andito na yung pang-siyam na candidate. Amen. Okay. Instructions na doon para sa tubig, Ang gagawin namin mamaya, may magmi-minister kami ni na Pastor Paul. Si Pastor Paul ang maglilid sa inyo doon sa Confession of Faith. Pag andun na kayo, before sa immersion, ang gagawin ni Pastor Paul ay ililid kayo sa panalangin. Ijay panagkonpisaryo ti pamati. And then, nakalinya kayo na ganyan, tig-isa na pupunta doon sa tubig, you will be immersed by Pastor Sherwin and Pastor Roxanne. After that,
They will be anointing you with this oil that symbolizes the presence of the Holy Spirit. Pagkatapos nyo dun sa tubig, ay punta kayo sa gilid. I will also be praying for you, for your ministry, for your empowerment, kung saan ka gagamitin ng Panginoon. So, parang tatlo yan. Now, ang instruction, pag andun kayo sa tubig, yung bang huwag mo patigasin yung yung katawan mo. Kahit na malamig o ano man dyan. Just isoften mo lang kasi ganito yan. Pag i-immerse ka, pag patitigasin mong katawan mo, anong mangyayari? Pag ibababa ka niya ganyan, tataas yung paa mo. Hindi magandang nabipicture o nabibideo. Kaya palok na ngam lang tibagim, bay anta nangamutan namang ibabakan mangingatokan ka. Ang kanya kulkulag dito, relax man. Ganito lang yung yung position nyo. Okay, look at me. Pag malapit ka ng immerse ni Pastor, you hold your nose na ganyan. Guys, tanuhan ka mapantidan ho. And then the other hand, ito. Kasi ito yung mahahawakan niya sa pagbaba sa iyo at pagkakalas. Then, pagkagaling mo sa water, itaas mo na lang ang kamay mo, he will still be praying for you. Then, pagkatapos na i-pray ka, punta ka dito sa gilid, I will continue to pray. Ganun lang. Pag medyo, at least medyo kalmado ng konti yung tubig. And then, yung nagpipicture naman, kasi nung magkakamera sa atin, I suggest na take the picture before the immersion, not after. Before. Kung hindi pa basa yung damit. Pag after na kasi, baka may mga manipis yung damit eh, hindi maganda. So pagkatapos nun, hintayin natin lahat na matapos yung picture taking doon sa beach. Pero, isa pa din na mas maganda rin na mag-picture taking din tayo sa lahat ng mga candidates para before ng baptism and even after. Oh, may question? Wala pa rin, no? Klaro mo siguro. Amen? Yeah. Kata, siguro, ang sukat pa yun, di pwede pang basayo. Bukas tayo lang pa, mabaling mo na. And then, sa center natin, doon na kayo, by the way, ganito yan. Listen pa. Pang-last na lang, panghuling instruction lang. Pagbalik natin sa center, doon na kayo mag-sign nung tinatawag natin declaration for baptism. Kasi alam nyo, pag may time na may panggagamitan kayo ng certificate of baptism, ini-issue din natin yan. Kasi rehistrado naman tayo ng church. So sige, mag-prepare na kayo. Sa mga music ministers naman,